Magandang araw mga kapatid, ano po, mga kababayan ko mga Pilipino, na saan mo po kayo panig po ng mundo naabot po ng video po na ito, ano po. Sana po ang pinapakiusap po natin sa oras po na ito, sana po buksan po natin ang ating mga Facebook, ano po. Sa lahat po ng mga nakaka-relate ng Facebook, lahat po ng nararating ng live po natin, ano po. Mabuhay po kayong lahat. Ano, nandito naman po tayo dito po sa programa po ng katotohanan na kung saan kagaya nga po ng sinasabi po natin, ah, yung mga hindi po natin ito napapanood sa television, hindi po sa mga pahayagan po natin. Dahil sa totoo lang, ano po, hindi po nila sinasabi yung totoong resulta kung yung totoong nangyayari sa bansang Pilipinas, ano po. Kaya nga po, itong nangyayari pong sakuna, itong trahedya na dumating po dito sa bansa po natin, hindi lamang po ito. Ito po yung buong mundo na problema, ano po. Ito pong virus po na ito, buong mundo po ito. Kahit sinong bansa, hindi po nila gusto na mangyari po ito. Kahit gaano po kagaling na presidente, kahit gaano ano po, hindi po nila na-expect. Wala nangyayari po dito sa mundong ito, ano po. Kaya nga po ang sinasabi po natin dito mga kapatid, Sir Danilo mga has, magandang buhay po sa inyo. Salamat po sa panonood. Alam po ninyo mga kapatid, mga kabayan, mga Pilipino, tayo po ang kailangan po natin dito po ngayon, magkaisa po tayong lahat, ano po, rin po tayo dahil uh, dito po sa bansa po natin, itong mga frontliner po natin, pagdasal po natin sila, ano po, na sana po yung inumpisan po nila hanggang po matapos itong lockdown dito sa bansa po natin, sana po nandyan pa rin po sila, ano po. Bakit po natin sinasabi ito? Napakadami pong mga doktor na namamatay dito sa Pilipinas, ano po, mga nurse, mga frontliner po natin, mga pulis po natin, meron pong mga namamatay po dito po sa epidemya po na ito na dumako po dito sa bansa po natin. Sana po ang pinapakiusap ko sa lahat po ng mga kababayan po natin mga Pilipino, ipagdasal po natin yung mga frontliner po natin. Saludo po ako sa inyo. Maraming po salamat sa mga doctors po natin, sa mga nurses po natin, sa mga kapulisan po natin ano po na nasa frontline. Na sana po mag-ingat po kayo palagi. Nagpapasalamat po kaming lahat dahil nandyan po kayo sa kabila po ng trahedya, sa kabila po ng napakadelikado ng kanilang pong mga trabaho. Kaya maraming salamat po sa inyo, sa mga doktor po natin, mga nurse po natin, sa mga kapulisan po natin na nandyan po. Umulan umaraw, araw gabi nagbabantay po sila, tinitignan po nila, minomonitor po nila, pinapangalagahan po nila yung seguridad po lahat po ng mga Pilipino. Sana po tayo pong mga Pilipino, ano? Sana po tayo pong mga Pilipino, isaalang-alang po natin ito, irespeto po natin yung ginagawa po ng gobyerno po natin dahil ito po hindi po para sa kanila ito, kundi para din po sa kapakanan po natin. Huwag po natin sanang idadahilan yung alam ko yung ginagawa ko, may edad na ako, hindi po yun. Alam po natin, lahat po tayo dito may makanya-kanyang talento na ipinagkaloob po ng Diyos. May mga talino po tayo, may kanya-kanya po tayong kakayahan, ano po. Kaya lang po ito, kaya po nandyan po yung gobyerno po natin, ginaganya po tayo kung ano po yung gagawin po natin para po maiwasan po itong paglaganap po ng COVID-19 dito sa bansa po natin. Alam po ninyo sa totoo lang, nagnanumber 2 na po tayo sa Asia. Napakadami na pong mga infected po dito sa bansa po natin. Kaya po, sana po mga kababayan ko, mga Pilipino, huwag po sana tayong masyadong tiwala at saka sana po huwag po tayong pasaway. Makinig po tayo, sumunod po tayo dito po sa batas na pinagbabawal po ng bansang Pilipinas. Ano po? Alam po ninyo, kung hindi po tayo susunod, kung palagi po tayong sumusuway po dito, hindi lamang po April 30 ang lockdown po na ito. Baka po ito ma-extend pa po tayo. Kaya nga po, ako po yung nananawagan, ano po, na sana po sa pamamagitan man lamang po ng video po natin po na ito, mapanood man lang at makaisip yung mga kababayan po nating mga Pilipino na sana po makinig po tayo sa sinasabi po ng mga opisyalis po natin. Ano po, kalimutan ho natin dito yung politika, ano po. Pero ganun pa man po, kahit na sinasabi po natin na to, hindi mo maiwasan minsan yung mabubisit ka po dito, mainis ka po dito, ano po. Iisa-isahin ko sa inyo ngayon at sasabihin ko po sa inyo kung bakit po natin pinag-iingat ang lahat po ng mga kababayan po nating mga Pilipino. Pag-uusapan po muna natin dito yung sitwasyon po natin dito sa bansang Pilipinas, ano po. Alam po ninyo mga kapatid, ano po, ito pong ginagawa po ng mga doktor po natin.
itong ginagawa po ng gobyerno po natin. Bakit may quarantine? Ano po? Ba't may quarantine? Bakit may lockdown? Para po mapigilan, ano po? Para po mapigilan ang pagkalat po ng virus po na ito. Ano po ang kinalaman sir ng lockdown? Ano pong kinalaman sa Raymundo ng quarantine? Ano po? Kapag ka po ibig sabihin po ng pagka-lockdown, ano po, ibig sabihin po nito, halimbawa, pag nanggaling ka ng ibang lugar, hindi naman na po siguro, ano po sa atin to, hindi na po bago po sa atin, ano, nanggaling ka doon sa ibang lugar, pupunta ka sa bayan ng ganito, siyempre, hindi mo naman alam dahil dito sa bansa po natin, hindi naman tayo ganun ka-high-tech para ma-detect kung mayroon kang dalang virus o wala, ano po. Iniiwasan po ng gobyerno po natin na magkaroon po ng halimbawa po galing ka sa Manila o galing ka sa ibang lugar na mayroon pong infected po doon, hindi mo alam na hawa ka pala. Siyempre, pupunta ka sa ibang lugar po dito. Mahahawaan mo yung mga ibang nandun sa ibang pupuntahan mo. Handang magkanda hawa-hawa, kaya po mayroon po tayong lockdown. Huwag po nating mamasamain kung bakit nagkaroon po ng lockdown. Ano po? At kung bakit may quarantine. Ba't kino-quarantine po tayo? Ba't ayaw ni Mayor na magsupaglabas po tayo? Ba't ayaw ni Barangay Captain na lumabas po tayo palagi? Ano po? Ba't mayroong mga ano pa, ano po? Isaalang-alang po natin, ano po? Kailangan po natin itong quarantine. Ano po? Mag-stay po tayo sa bahay. Kung wala man po tayong bibilin sa labas, napakaganda po sa bahay po natin, ano po? At saka, bakit may quarantine pass? Ito po para maiwasan, ano po, yung pagpasok ng mga ibang residente sa ibang lugar, ano po, para maiwasan po yung pagkalat po nitong virus. Hindi ko po sinasabi, ano po, hindi po natin sinasabi ng lahat po ng mga bagay-bagay, may mga lugar, ano po. Ang sinasabi po natin dito, mga kababayan ko, mga Pilipino, sana po, sundin po natin, ano, sundin po natin kung ano yun, nag-uutos po natin kung ano, dahil magpasalamat pa ho tayo, dahil pinapahalagahan pa ho tayo ng gobyernong ito, dahil mahal pa ho, ano po. Kaya sinasabi ko po, pasalamatan po natin yung mga nasa frontliner po natin, yung mga opisyalis po natin, dahil mayroon pa hong natitirang pagmamahal at malasakit yung ating presidente po natin. Kapag ka po naubos yung mga doktor po natin, mga nurses po natin, yung mga frontliner po natin, sino po yung titingin po sa atin pag may sakit po tayo? Sino po yung magbabantay dun sa kung saang lugar po dito, yung mga pulis po natin? Kapag ka po naubos po ito, kapag ka po nagkaroon po dito ng malaking problema sa bansa po natin, huwag mong sasabihin ikaw hindi ka infected. Huwag mong sasabihin mayaman ka, malaki yung bahay mo, hindi ka tatamaan. Hindi po ganoon, ano po? Kaya nga sinasabi po natin dito mga kapatid, mga kababayan ko, mga Pilipino, na sana po, una, pasalamatan po natin ang ating presidente dahil nagkaroon po tayo ng kagaya po niya na talagang mahal niya po yung bayan natin, mahal niya po yung mga at yung mga frontliner po natin, yung mga doktor po natin, mga nurses po natin, pasalamatan po natin sila dahil buwis buhay yung kanila po natin mga doktor, pinapasahod po sila, pero napakadelikado. Ipagdasal po natin sila, ano po? Ipagdasal po natin na sana po mapaglaban itong nangyayari sa kuna sa bansa po natin, ating Pangulo. Pagdasal po natin mga frontliner po natin. Sige, natin, mahal po tayo ng ating Pangulo. Mahal po tayo ng mga doktor, mga nurse, mga pulis po natin. Kaya po nandyan po sila. Lumipat po tayo sa ibang lugar, ano po? Pag-usapan po natin ito sa bansang Amerika. Ito ako, hindi po tayo gumagawa po ng fake news po dito. Doon po sa ibang bansa, ano po, nakita nyo naman po dito, walang pakialam, ha? Yung hospital, sa New York Hospital, ano po, ang sinasabi po nila po, mga kapatid ko ng mga Pilipino, kung hindi ka talagang kung wala kang sakit ng ospital, yan po yung advice po nila. Wala po silang pakialam po dito. At yung mga doktor ng bansa sa Amerika, na po sila doon sa gusto nyo ba na mangyari po sa atin to? Gusto nyo ba na i-reject tayo ng hospital kapag ka meron konti tayong nararamdaman po dito? Hindi naman po sana pinapanalangin na magkaroon po tayo ng sakit. Kapag nagkaroon ka ng sakit, gusto mo ba na sasabihin sa'yo ng hospital, wala kang sakit kahit nahihirapan ka na? Hindi ka tatanggapin ng hospital. Ganyan po ang nangyayari ngayon doon sa Amerika.
napakadami pong mga pasyente na hindi lamang po foreigner, mga Pilipino na tinamaan po ng COVID-19 na nandun po sa hospital po doon sa Amerika po ngayon. Ano po? Alam po ninyo. Kaya sinasabi ko po dito, irespeto po natin yung mga frontliner po natin. Respeto po natin sila. Ano po? Huwag ho nating antayin dumami. Ano po? Itong mga infected ng coronavirus dito sa bansa po natin, baka ho dumating po yung takdang oras, maubos yung frontliner, maubos yung pulis, or umayaw yung mga doktor, mga nurses po natin, umayaw yung mga pulis po natin. Ano pong mangyayari sa bansa po natin? Para po tayong ghost town ng Pilipinas pagka ganoon. Ngayon po, sa Amerika tinatanggihan po nila yung sabihin mo may sakit ka, hindi po nila tinatanggap. At advice po nila, kung hindi ka makikita na talagang delikado, kung wala kang sakit pang malala, hindi ka nila tatanggapin. At ang mga doktor po doon, nagrarally na po sila. Gusto nyo bang mangyari sa bansa po natin ito? Siyempre hindi. Kaya nga po, ito yung sinasabi po natin, irespeto po natin sila. Nakikita po natin sa social media, minumura po nila yung mga pulis, sinasampal yung mga pulis, nagrarayot sila dito, nagrarally po sila dito, at ito pa rin po ang ating panawagan. Ano po? Ito, sa mga mayors pa rin po natin. Sa mga mayors pa rin po natin na mga mababait po dito, ano po, sana po tularan po natin yung ginagawa po ng mayor po ng Gapan, si Emerson Pascual ng Gapan, ano po, na talagang sinabi niya po dito, total lockdown ng Gapan, walang nakakapasok, walang nakakalabas. Bakit po kaya sinasabi po ng aming mayor po dito sa Gapan na walang lalabas at walang papasok? Kasi po napakasimple po yung sinasabi po ni Mayor Emeng. Bakit po? Kung gusto mong tulungan yung mga kababayan mo, kung magla-lockdown ka, siyempre hindi mo sila palalabasin. Kakaroon po ng curfew po dito, ang dahilan lang naman kaya po lumalabas yung tao, yung bumibili po ng pagkain at gamot. Di ba? Ang sabi po, ano po, kung ito yung gusto mong mangyari na maayos yung bayan mo, dapat ibigay mo yung pangangailangan, ibigay mo yung pagkain, ibigay mo yung pangangailangan ng nasasakupan mo para hindi sila lumabas. Kaya po pag hindi lumabas yung mga tao pa, wala po silang kakainin, di ba? Kaya po ang ginagawa po ng aming mayor, pag sinabi, bigay po sila ng 50 kilos each, 50 kilos bawat pamilya ang pinamimigay ni Mayor Eming Pascual sa Gapan. Hindi lamang po yun, after po ng distribution po ng lahat ito, binibigyan po niya ng ulam araw-araw. Alternate po ito, may itlog, may ham, may karne, may hotdog, kumpleto po dito. Napakasimple, ano po. Kung gusto po natin, magkaisa, tulong-tulong po tayo. Hindi na muna natin babanggitin itong mga bayan na kanila. Aya-aya, ano po, ginagawa po ng aming mayor sa Gapan sa ibang lalawigan dahil ito, yung mga nababalitaan po natin po dito, ipinamimigay po nilang mga bigas po dito, maitim, mabaho at may mga uod pa. Saka ito pa, sabi nga po natin, yung mga ibang barangay captain na meron naman pong pondo, na-release yung pondo, nabigay po ng pondo, pero nag-distribute man po sila, pero pinipili lamang po nila yung kanila pong binibigyan. May panahon po tayo dito, may araw din po itong mga mayor, mga barangay captain po natin, dahil ito, kukunin po natin yung lahat po ng listahan. Himpapawid po natin, sasabihin po natin yung mga pangalan po ng mga mayor at mga barangay kandidato po dito sa graduation. Ano po? Dahil ito po, malapit na po yung graduation at marami pong kandidato nag-graduate ng mga kapitan at mga barangay at mga mayors po dito. Ano po? Kaya congratulations po sa inyong lahat dahil mabibigyan po kayo ng toga. Dito mga mayors, mga barangay captain, mga first owner, halos po lahat mga first owner po sila, magagaling po sila. Kaya congratulations po dito sa mga mayors po natin, sa mga barangay captain po natin na malapit na pong graduate. Ano po? Yung iba ho dito, owner at mga cum laude. Ano po? Kaya sige lang at ipagpatuloy lamang po natin yung ating mga ginagawa. At saka siyempre, kagaya nga po ng sinasabi po natin, sana po sundin po natin kung ano po yung ipinag-uutos nitong gobyerno po natin. At saka ito nga po, yung mga ibang mga magagaling na mga senador po
sana huwag nyo nang masamain yung sinasabi po ni Mayor Isko Moreno dahil totoo naman po yung sinasabi niya po dito. So, kaya nga po nung sinasabi po natin, wala pong masama doon sa sinabi niya po dito. Dahil ito, hindi po natin kailangan dito yung magaling ka, matalino ka, mayor ka, congressman, gobernador, senador ka, hindi po yun. Dito po pantay-pantay po tayo. Magtulungan po tayo, magkaisa po tayo. Hindi naman po natin hinihingan ng kota yung mga kababayan po natin na nakakaangat pa ng konti sa atin. Kundi kung ano lang po yung gusto nang ibigay, itulong po sa mga kababayan po nating mga Pilipino mahirap. Wala pong masama doon sa sinasabi po ni Moreno. Ano po? Kaya nga, ang sinasabi po natin, tapos na yung issue na yun, hindi tumitigil itong akala mo naman sino makalinis, na akala mo naman talagang alam naman po natin kung sino-sino itong mga ito, di ba? Kaya nga po, sana ang pakiusap ko lang, kalimutan po natin yung bangayan po dito, kalimutan po natin yung politika po dito, huwag po tayo magpapagamit kung sino po dito, magtulungan na lang po tayo, ano po? Dahil dito po sa mundong ito, wala pong perfecto. Wala pong perfectong tao dito. Gumagawa po nakakagawa po ng lahat. Kaya nga sinasabi ko dito, huwag na ho tayong magmalinis. Ano po? Yung iba kasi dito nagmamalinis, akala mo napakalinis, alam naman po natin kung sino po sila, no? Kung ano po yung ginagawa po nila. Yun lamang yung inaano po natin. Kaya ang sinasabi po natin dito, ito po hindi ho panahon po ng politika, hindi ho panahon ng kawayan po ito, bangayan o etc. Ano po? Panahon po ito ng krisis dito sa bansa po natin. Huwag mo sabihing mayor ka, mayaman ka, pantay-pantay. Alahanin po natin, kahit mayaman ka, kapag tinamaan ka nitong virus po na ito, wala po lahat ng yaman po na ito. Kaya sinasabi po natin, hanggat maaga pa, tulungan po tayo. Magkaisa po tayong lahat, ano po? Tulungan po natin. Kung itong si isang mayor po na ito medyo sumusobra yung kanya o si governor, senador ito, magtulong-tulong po tayo. Tulungan natin si mayor na ganon, si mayor na ganito, si kapitan na ganito, si kapitan na ganyan, magtulungan po tayo. Ano po? Hindi po natin kailangan dito magbangayan. Yun po, kaya po tayo, ito nga po, hindi ko sana tayo maglalay po ngayon dahil pagod po tayo. Ano po, dahil tinitingnan po natin, minomonitor po natin yung nangyayari po dito sa bansa po natin. Yung mga frontliner po natin, nakikita po natin kahit na magdamag na kabantay po sila. Kaya sana po, magtulungan po tayo, magkaisa po tayo lahat. Tulungan po natin, sama-sama po tayo. Ipagdasal po natin ang ating bansang Pilipinas, mga frontliner, mga doktor, mga nurses po natin, na sana po maging matatag po sila, no, na hindi po sila mapanghinaan po ng loob, hindi po sila mawalan ng pag-asa, ano po, para po problema po natin. Sa Manila, nakikita po natin po dito, napakatindi po. Mayroon pa po dito, binubugbog po yung mga frontliner po natin, binabastos po yung mga frontliner po natin. Alam ng may lockdown, tongit dito, tongit doon, inom dito, inom doon, pasyal dito, pasyal doon. Hindi po ganoon, ano po. Kaya nga, kung gusto po natin na mas mapapabilis na maalis yung lockdown dito sa bansa po natin, tayo na po mismo ang gumawa po ng paraan. Bigyan po natin ng disiplina ating mga sarili. Ano po? Sundin na po yung pinag-uutos na batas yung bansa po natin. Dahil ito, kahit na balibalik rin naman po natin ng mundo, tayong panama sa gobyerno eh. Ang gobyerno po natin, malang din naman yung kanila pong ginagawa. Sige po, sabihin po natin, kung nakikita po natin na mali, yung gobyerno natin, po, kung nakita po natin, tayo po mismo mamumuno po tayo, magrarally po tayo. Kaso wala pong ganung nangyari. Kundi, para sa katawan po ng lahat. Yun lang po, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po, pakishare na lamang po yung video po natin. Ano po, pakishare po sa mga kababayan po nating mga Pilipino, saan mo po kayo nandun. Pasalamat ako kahit na ganyan po na medyo nadadalang po yung live po natin. Nandiyan pa rin po kayo. Ano po, mga kapatid po natin, mga kababayan po nating mga nasa barin. Sa mga barin, mga kapatid po nating guardians. Ano po, KFWIPV, tapos yung Pinay Ikaw Na, ano po, at saka po itong Duterte Prince from Bahrain, mabuhay po kayong lahat. Kalyos sa Bahrain, mabuhay po kayo. Ano po, GSSI, ano po.
General Banikid also, siyempre, thank you sir. Magandang buhay po sa inyong lahat. At saka siyempre po, yung bilang Provincial Director, mabuhay po kayong lahat. Sa lahat po ng mga kasama po natin, na mga frontliner dito po sa Nueva Ecija, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat sa suporta nyo siyempre. At sige lang, tuloy lang po tayo sa mga kasama po nating mga PAM-SD po dito sa Nueva Ecija. Hayaan ninyo at pagka medyo napaganda itong ano po natin, mas mapapaaga po yung lifting ng ano po natin ng lockdown po dito sa bansang Pilipinas. Kaya sige lang, tulong-tulong po tayo, magkaisa po tayong lahat, ano po. Yung chairman po natin diyan sa San Jose, ano po, si Randy Garcia. Yung vice chairman si pangalan po Hilud Jamunon, ano po. At saka po si General pangalan po nito si General Benedicto Angeles, ano po. At saka po si Colonel Larry Dongallo. Mabuhay ka, salamat po sa inyong lahat dyan. At saka siyempre po, doon po sa yung chairman po natin, doon po sa Karanglan, si Colonel kalimutan ko na yung chairman po natin dyan sa Karanglan, si Colonel Taberna, ano po, at saka kanyang vice chairman, at saka yung mga members po dito, mabuhay po kayong lahat. At saka siyempre po, yung ano po natin, yung chairman po natin dito po sa Palayan, si Colonel Bilog, ano po, mabuhay po kayo, at ang kanyang vice chairman, at po kanyang mga members po dito, at saka po si yung chairman po natin ng Laur, ano po, si Engineer Estabillo, ano po, mabuhay po kayo. Salamat po sa inyo. At saka po dyan po sa Llanera, ano po, si Roderick, ano, mabuhay ka. Salamat po sa inyong lahat, mga frontliner po natin na tumutulong, minomonitor po nila yung mga nangyayari, at saka po natin. Nagpapasalamat po sa inyo. At saka siyempre, ang ating butihing General Bernardo Banikid po, ano po, ng Armed Forces of the Philippines. Sir, salamat po sa tiwala. So yun po, hanggang dito na lamang po muna tayo. Inuulit ko po, ano po, sa lahat po ng frontliner po natin, mabuhay po kayong lahat. PAM-SG, ano po, mga chairman po natin, mga vice chairman, sa buong lalawigan po ng Nueva Ecija, mabuhay po kayong lahat. Salamat po sa inyo. Hanggang dito lang po muna, magsasign na po tayo. Tuloy lang po yung laban.